Maayong gabi sa tanan, last Friday, dahil may lakad tayo, hindi natin na pagpatuloy ang pag-aral natin sa salita ng Diyos. So ngayon ay Thursday. Ngayon po ay ating ipagpatuloy ang pag-aral natin sa written word of God, kung saan dito tayo sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. 37. Luke chapter 10 verses 25 to 37. Kining passage ay makikita nato dinhi ang isa sa mga well-known nga parable sa atong Ginoong Kristo sa The Gospel of Lucas, ang Good Samaritan. So, bago tayo magpatuloy, at tayo po muna ay mananalangin. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining gabiuna, O Lord God, as we continue to worship you, O Lord God, in spirit and in truth, O Ginoon. Pinaagi sa pagtuon sa imong pulong, Lord God. Open our hearts, our spiritual mind, O Lord God, so that we can grasp your message, Panginoon, sa nining gabiuna, O Lord God. Help us, Panginoon, to be receptive, O Lord God, sa imong mensahe sa gabing ito. Salamat, Ginoo, panalangin ni ang tanan nga nagatanaw nining live preaching, Panginoon. Salamat, Amahan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa Lucas chapter 10 verses 25 to 37, ang atong Ginoong Kristo dinhi nag-istorya may tungod sa parable sa Good Samaritan. Og ang akong gititle ning gabiuna ni aning pag-aaral ay ang application sa pagtuo nga source sa kinabuhing dayon. Ang application sa pagtuo nga source sa kinabuhing dayon, dili na ang Good Samaritan. So matud ko pa ganina, ang parable sa Good Samaritan na isa ka pinaka well-known nga parable nga gisugilon sa atong Ginoong Kristo, pero kasagara nga atong madunggan ini ay nakasentro lang ang ilang message ni ini sa tabang sa nagkinahanglan sa atong panabang o malagi na. Pero makita usab nato dinhi ang extravagant love sa atong Ginoong Kristo ngadto sa sangkatauhan, o extravagant love sa usa ka Kristohanon ngadto sa iyang isigkatawo, even sa iyang kaaway. So aniya usab dinhi ang parable of evangelism, o aniya usab dinhi nga parable ang evangelism nga magresulta sa eternal life. So sa Luke chapter 10 verse 25 mao ning ingon, dinhi nangutana, may nangutana dinhi mahitungod sa pagkabot kung paano ba mag-gain sa isa ka tao or ma-achieve sa isa ka tao ang eternal life or kinabuhing dayon. O ang nangutana dinhi ang expert of the law nga mao wala dinhi hinginli ang iyang pangalan, basta siya ay expert of the law of God in the Old Testament. Matud pa sa verse 25, may usa ka magtutudlo sa kasuguan nga mitindog og nangutana aron sa pagbitik kang Hesus. Magtutudlo, unsa man ang angay kong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan. So mayong gabi ni Sister Stella nga naananan sa Patag, Cagayan de Oro City, o kay Pastor Pancho nga nakasilip gamay sa nining gabiuna sa atong live telecast. So ang motibo sa expert of the law sa pagpangutana niya sa atong Ginoong Kristo is a wrong motive, para daw pagbitik kang Kristo. So kini nga parable ay nabuo tungod sa pangutana sa teacher of the law mahitungod sa pagdawat sa eternal life nga gi-offer sa Ginoo sa bawat individual nga iyang creation. Kini nga nangutana sa Ginoong Hesus ay dili pangkaraniwang Hudyo lamang, kundili a lawyer sa Old Testament scriptures. Mao kanang ang tubag sa atong Ginoong Hesus kaniya ay matud pa sa verse 26, unsa man ang ginaingon sa kasuguan sumala sa imong nabasahan. Nganong kini man ang gitubag sa atong Ginoong Kristo sa nangutana kaniya,
tungod sa iyang profession o sa iyang trabaho nga is expert of the law. So normal lamang nga mo ekspekta ang usa ka tawo labi na gyud sa atong Ginoong Kristo nga gipangutana ni expert of the law nga nakahibalo siya sa balaod sa atong Ginoong Dios sa Old Testament dahil maumang kini ang iyang trabaho. Matud ko pa, ang motive sa pangutana sa lawyer of the law of God ay para pagbitik sa atong Ginoong Hesukristo. So sa verses 26 to 27, ang tubag sa pangutana sa lawyer of the law is the greatest commandments of God sa usa ka tawo. So mitubag si Jesus kaniya, verse 26. Unsa man ang ginaingon sa kasuguan sumala sa nabasahan mo o sa nabasahan mo, sa imong nabasahan. Verse 27, mitubag ang tao, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna, ug higugmaa ang imong isikataw sa paghigugma, sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. So muni ang gitubag sa expert of the law nga gi-recite niya ang the greatest commandment sa atong Ginoong Dios nga gihatag niya sa iyang katawhan from the Old Testament in the book of Deuteronomy down to the New Testament sa Matthew, sa the Gospel of Matthew ug sa uban pang mga gospel. So Jesus believed nga ang nangutana knows and understand the scriptures kay mauman kini ang iyang trabaho as a lawyer of the law of God. O sa verse 28, doing the greatest commandments of God para makaangkon sa eternal life. May mahuman i-recite sa expert of the law ang gipangutana sa atong Ginoong Hesukristo, mitubag si Jesus kaniya, husto gayud ang imong tubag, himua ka na aron maangkon mo ang kinabuhi nga walay katapusan. So makita nato dinhi na ang pag-angkon di ay sa kinabuhing walay katapusan ay through doing or obeying the greatest commandment of the Lord Jesus Christ or God nga mao ang paghigugma kaniya without any reservation or total devotion ug sa iyang ug sa atong isikataw usab sama sa atong kaugalingon. So kung atong tanawon dinhi mura og salvation ay makuha nato sa paningkamot nato sa maayong mga binuhatan. Pero murag kung imong sabton gyud ay dili kini mao. So sa pag-recite na sa lawyer of the law ang greatest commandment sa atong Ginoong Dios nga tubag sa atong Ginoong Hesus, matod pa sa atong Ginoong Hesus, himua ka na aron maangkon mo ang kinabuhing walay katapusan. It seems nga ang tubag sa Ginoong Hesus para sa pag-angkon sa eternal life ay by works. Pero kung imong sabton gayod, dili mo buhaton ang greatest commandments of God kung wala kay pagtuo sa atong Ginoong Dios. Paano buhaton sa usa ka tawo ang gisugo sa nagsugo kanya kung wala niya kinituohi? So tungod kay mituo ang usa ka tawo sa nagsugo niini, gibuhat niya ang gisugo niya niini. So doing the greatest commandments of God nga higugmaon ang atong Ginoong Dios ug ang atong isigkataw sama sa atong kaugalingon ay tungod kini sa pagtuo nato sa nagsugo kanato. So dili mahimuta nga ang kaluwasan ay maangkon sa usa ka tawo by works, kung dili maangkon sa usa ka tawo ang kaluwasan tungod sa pagtuo nga gihatag sa iyang gituohan, mao nang gibuhat niya kini. Therefore, doing the greatest commandments of God is only the result sa atong pagtuo sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo. Kung walay pagtuo ang usa ka tawo sa Ginoo, they will never do the command of God. Wala gani siya mutuo, paano pa niya buhaton ang gisugo sa Ginoo? So ana lang ang logic. So sa Luke chapter 10 verse 29, para gustong ma-justify sa nangutana sa teachers of the law or lawyers sa batas sa atong Ginoong Dios,
gifa-define niya ang iyang silingan or ang iyang neighbor sa English. Matod pa sa verse 29, apan dili gusto sa magtutudlo sa kasuguan nga maulawan siya. Busa nangutana pagayud siya, kinsa ba ang akong isig ka tao? Who is my neighbor? Nganong ang pangutana dinhi, nganong maulawan man ang lawyer of the law sa iyang gipangutana sa atong Ginoong Hesukristo nung matubag sa atong Ginoong Hesukristo? Siguro dahil sa iyang trabaho, dapat alam niya ang iyang gipangutana, pero hindi niya alam kay gipangutana man niya kini. So dahil nga kung sincere siya nga nangutana sa atong Ginoong Hesukristo, kung ang usa ka tawo sincere nga nangutana sa iyang gipangutana, simpre dahil hindi niya alam. Ngunit kining teacher of the law, dahil pambitik lang ang iyang motibo sa pangutana para makalusot siya, so gi-justify niya ang iyang kagalingon. Busa, to justify himself, he want explanation of a neighbor. So din hinadayon sa Lucas chapter 10 verses 30 to 35, makita nato din sa mga passages na ito or mga verses na ito ang faith in action in loving God unto our neighbor. Faith in action. Munang akong giingong ganina nga ang pagbuhat sa 10 commandments ay bunga sa pagtuo nato sa atong Ginoong Dios, kay kini mauman ang iyang gisugo kanatong iyang katawhan. So matod pa sa verse 13 ng Lucas chapter 10, gitubang siya ni Jesus pinaagi sa usa ka sugilanon. So nagsugilanon ang atong Ginoong Hesukristo, or sa laing sinultian, usa ka parabola, usa ka parabol. May usa ka tawo nga may lugsong ngadto sa Jericho, gikan sa Jerusalem. Samtang naglakaw siya, giatangan siya sa mga tulisan. Gikuha nila ang iyang mga butang, apil na ang iyang bisti. Gikulatan nila siya o gibiyaan nga nagbuyod nga daw patay. So sa verse 31, nahitabo nga may pari nga milugsong sa maong dalan. Pagkakita niya sa tao nga nagbuyod, milikay siya sa pikas nga dalan o gilabyan lang niya kini. Miagi usab dito ang usa ka katabang sa mga pari or Levites sa templo. Pagkakita niya sa tao, milikay usab siya og milabay lang. So makita nato din nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo ang duha ka klaseng mga tao nga anaan nagtrabaho sa templo sa atong Ginoong Dios. So ang atong ekspektasyon ni gayod, dahil sila ay nagtrabaho, ang ilang trabaho naa sa sulod sa balay alampuanan o balay sa presensya sa atong Ginoong Dios, nga kung saan ginatudlo ang paghigugma sa atong Ginoong Dios o paghigugma sa atong isig katao, sama sa paghigugma nato kaniya sa atong kaugalingon. So we can expect, or almost all will expect nga mutabang gayud sila ni ining tao nga nagkinahanglan og panabang. So ang priest ug ang Levites ay mga workers, matod ko pa kanina, sa templo sa Ginoo, nga maoy nagsugo nga itudlo nila ang to love the Lord God and their neighbors. Praise and Levites are expecting nga maoy mutabang sa tao nga himalatyo na, because they are the one who teach the people to love God and to their neighbors. But there's no reason here kung nganong wala nila tabangi ang taong nagkinahanglan sa ilang panabang. So makita lang ginato din nga wala lang sila wala sila kaluoy, wala sila pagbati nga mutabang nining tao nga nagkinahanglan sa ilang panabang. They are not obeying the command of the Lord Jesus Christ or the command of God nga dapat nilang pagabuhaton, labi na kay sila anaa sa balay alampuanan sa Dios. So kung atong logic ini nga kahimtang sa pari og sa Levite, sila ay dili pa mga luwas nga anuman, they have no eternal life nga anuman, dahil wala nila buhata ang kagustuhan sa atong Ginoong Dios nga pinakaimportante gayod. They are practicing
they are professing man or men of God nga naa nagtrabaho sa templo sa atong Ginoong Dios. So, matod pa sa James or Santiago chapter 2 verse 18, apan dunay mo ingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ko sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakituon ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. So makita nato dinhi nga gipakita sa atong Ginoong Dios through or Ginoong Jesucristo through Apostle James nga ang iyang binuhatan mao ang fruit nga duna siya pagtuo sa atong Ginoong Dios. Dahil doon na siya pagtuo, resulta kini sa iyang maayong binuhatan. Matod pa ni Apostle James, kay ang iyang giignan dinhi mga Kristohanon man sa iyang kapanahonan. Balikon ko ang James chapter 2 verse 18, apan dunay moingon, ikaw may pagtuo ug ako may buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakiton ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Umayong gabi ni Janalaine Macahilos Pontillar, kamag-anak ko ni dahil Macahilos ang apelido. So mayong gabi tawag ani kabayan, Adinilos kabayan. Mayong gabi igagaw na day gaw. So mana. So tapos sa verse 26 muning gingon, kay sama matod pa ni James chapter 2 pa rin ng verse 26. Kay sama nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Sa madaling sabi, ang naghatag og kinabuhi sa atong pagtuo bilang nagatuo sa atong Ginoong Jesucristo o sa atong Ginoong Dios mao ang atong mga maayong binuhatan. Kung wala kitay maayong binuhatan, simple patay ang atong pagtuo or wala kitay pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Doing good works is the result of our faith. Munang nakipag-argumento or gi-explain ni Apostle James ngadto sa mga Kristohanon para ilang makita ang kaimportantihan sa mga maayong Kristohanong binuhatan. Balikon ko, ang Kristohanong binuhatan ay dili mao ang root of our salvation. Faith is the root of our salvation that will result good works. So sa Lucas chapter 10 verses 33 to 35, mao ning gingon, sa kaulahian may miagi nga Samarianhon. Pagkakita niya sa tao nga nagbuyod, naluoy gayud siya. So he has compassion of the person nga nangailangan og tabang ni ana nga higayuna. Verse 34. Busa giduulan niya kini og gitambalan. Gibutangan niya lana og bino ang samad niini og gibugkusan. Unya gipasakayan niya kini sa iyang gisakyan nga hayop o gidala didto sa usa ka balay nga abanganan. Didto giatiman pagayod kini niya og sa sunod nga adlaw gihatagan niya og kwarta ang tag-iya sa balay og mingon, atiman na siya og kun kulangon pa ang akong gihatag kanimo, dugangan ko kini sa akong pagbalik dinhi. So kung atong makita sa sugilanon o sa parable sa atong Ginoong Jesucristo, dunay pari nga nagtrabaho sa balay sa atong Ginoong Jesucristo, dunay levita nga katabang sa trabaho sa pari sa balay gihapon sa atong Ginoong Dios, that they will be expected nga maoy mutabang gayud ni ining nanginahanglan og tabang kanila, pero nabaliktad dahil the Samaritans mahoynoon ang mitabang kanila niining tao nga nagbuyod nga unta kining Samaritan ay kontra sa mga Hudiyo. So dunay racial discrimination ang Hudiyo o ang Samaritan. The Samaritans were scorned by the Jews because of their mixed Jewish and Gentile ancestry. Kay wala sila mosunod sa sugo sa Ginoo nga dili makigminyo sa dili Hudiyo.
So makita nato ni sa Nehemiah kung ako masayop sa chapter 12 ng the book of Nehemiah in the Old Testament. So magkontra gini sila dahil kining Samaritans ay mga mistiso Hudiyo nga mga Hudiyo sila nga nakapangasawa o nagminyo sa dili mga Hudiyo. Mixed Jews and Gentiles o mistiso. Sa John chapter 8 verse 48, gihulagway sa atong Ginoong Kristo o sa atong Ginoong Dios ang pananaw sa mga Hudiyo sa mga Samaritano. Matod pa dinhi sa John chapter 8 verse 48, mitubag kang Hesus ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Tinuod di ay ang among gingon nga ikaw usa ka Samarianhon o gisudlan sa dautan nga espiritu. So dinhi pa lang makita nato nga kontra gid nila ang mga Samaritanhon kontra gyud sa mga Hudiyo. Dahil gani ang tawag nila sa atong Ginoong Kristo Samaritan nga gianiban sa masamang espiritu. Ang Samaritan ni hinuon ang mitabang sa Hudiyo nga himalatyo na. Sumurag imposible kayo. So ato makita dinhi nga gitambalan niya kini, gipasakay sa kagalingon niyang kabayo or donkey bakha, wala man iskuti dinhi kung unsa nga mananap ang gisakyan nining Samaritan. Siguro ang Samaritan mikanaog sa iya kabayo or donkey bakha ug ang gipuli niya ang tao nga gikulata daw sa mga tulisan. So o gipa-check in pa niya sa usa ka lodging house perhaps dahil tuluyan o isa ka in. Wala kini niya biyae, wala kini biyae sa Samaritan hangtod sa buntag. So nag-overnight ang Samaritan didto sa inn. Og iya pagayong gibinlan ang tag-iya sa lodging house or more or less 1,000 pesos for more further expenses. Nganong nag-overnight man ang Samaritan sa inn nga iyang gidalhan ni adtong tawo nga iyang gitabangan, matod pa sa verse 35, og sa sunod nga adlaw gihatagan niya og kwarta ang tag-iya sa balay og miingon. So sunod adlaw, ibig sabihin andyan pa siya nakaatong sa Hudiyo baka kining tawhana for more or less Hudiyo kini nakaatong dahil sa iyang nahiaguman sa mga tulisan. O gibiyaan pa niya og kwarta. More or less 1,000 pesos para sa further expenses og matod pa dinhi kung magkulang pa gani iya ra kining bayaran. Ati mana matod pa sa verse 35, ati mana siya og kun kulangon pa ang akong gihatag kanimo, dugangan ko kini sa akong pagbalik dinhi. So, grabe ang pag-atiman ni ining Samaritan woman sa iya untang kaaway. Sa Matthew chapter 20 verse 2, matod pa dinhi misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala silang ngadto sa iyang parasan. So makita nato dinhi ang 2 denary ay worth sa atong kung worth mauni ang worth sa ilang ordinary laborer sa ilang kapanahonan sa mga Hudiyo. Kung i-translate nato, i-transfer nato sa atong kapanahonan karon, mauni ang minimum wages sa usa ka trabahante. Kung ang usa ka trabahante ang minimum niya ay 500, so ang duha ka denary ay 1,000 more or less para sa further expenses. Kung kulangin man o galing ang 1,000 pesos nga iyang gibilin. So that is extravagant love nga gipakita sa Samaritan sa usa ka Hudiyo nga iyang kaaway traditionally. So makita nato dinhi nga ang makabuhat lamang niini ang atong Ginoong Hesukristo o ang atong Ginoong Dios. Ang usa ka tawo ang iyang espiritual nga kondisyon sa iyang kinabuhi ay himalatyon gyud, patay himalatyon. Matod pa sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. Verse 1, patay ang kita sa wala pa kita na born again. Patay kita tungod sa kasalanan nga atong gikinabuhi. Og ang puot sa Dios anaa daw kanato. So mauni ang hulagway sa usa ka tawo nga gikulata, patay himalatyon siya, ngunit
gitabangan siya sa Samaritan. So makita nato dinhi kung ikumpara ta sa atong kagalingon, patay kita, wala kita ipagmalaki sa atong Ginoong Dios, ngunit tungod sa gugma sa atong Ginoong Dios, extravagant love sa atong Ginoong Kristo, gihatagan niya kita og kinabuhi. That is why nga dili kini nga parable ay wala lamang naka-focus sa physical nga pagtabang sa mga Kristohanon ngadto sa isikataw, labi na gyud sa ilang espiritual nga hindi halos tanang mga tao nga wala pa'y relasyon sa atong Ginoong Dios, tanang mga tao nga dili pa born again, kailangang tabangan tagyod kini sila para sila ay makakita man lang o makasulod sa gingharian sa Dios. Matud pa sa atong Ginoong Kristo, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So kinahanglan niyang tabang spiritually para makasulod siya sa gingharian sa atong Ginoong Dios. That is extravagant love nga gipakita sa Samaritan sa usa ka Hudiyo nga iyang kaaway. Kita kaaway sa Dios tungod sa atong kasalanan, ngunit sabi ko na nga na dahil sa ang gugma kanato ay iya kitang gibanhaw matud pa sa Ephesians chapter 2. So, verses 36 to 37 ng Lucas chapter 10, matud pa sa atong Ginoong Kristo, unya nangutana si Jesus sa magtutudlo sa kasuguan. Sa imong hunahuna, kinsa man kanilang tulo ang nagpakita sa iyang isig katao, nagpakita nga siya ang isig katao o silingan or neighbor sa tao nga giatangan sa mga tulisan. So pagkatapos ng sugilanon sa atong Ginoong Kristo, gipangutana niya ang lawyer of the law nga sa imong tan-aw kinsa man ang angayan sa kanilang tulo, Levites, priest or Samaritan, ang silingan or neighbor ni ining tawhana nga gikulata sa tulisan. Verse 37, mitubag ang magtutudlo sa kasuguan. Ang tao nga nagpakita og kaluoy kaniya, mingon dayon si Jesus, himuo usab ang sama sa iyang gibuhat. So, do the love in action ay resulta kini sa atong pagtuo sa atong Ginoo. One of the plain teaching of the parable is that a person, like the Samaritan, should help others in need. Kinahanglan gyud. Matod pa sa Lucas chapter 10 verse 37, mitubag ang magtutudlo sa kasuguan. Ang tao nga nagpakita og kaluoy kaniya, mingon dayon si Jesus, himuang usab ang sama sa iyang gibuhat. If one has the heart of a neighbor, he will see and help a neighbor spiritually and physically. Nganong doon na may spiritually din matod ko pa kanina, dala na kini sa evangelism. Gustong ipakita sa atong Ginoong Kristo sa lawyer of the law nga without doing what he teach in loving God and loving his neighbors, ay dili gid siya makaangkon sa kinabuhing dayon. Gisupak niya ang greatest commandment sa atong Ginoong Dios, to love God and to his neighbor sama sa iyang kaugalingon. So tungod niini, matawag nato ni og personal evangelism, ngunit may mga kasama niya siya niini dahil dunay crowd. Evangelism kini sa nakadungog sa atong Ginoong Kristo nga dili lamang sa istorya lamang, kung dili application ang dapat buhaton sa usa ka Kristohanon. Na kung nag-ingon kita nga kita ay tinuod nga Kristohanon, makita kini sa atong mga binuhatan, sa atong mga batasan o sa atong mga inistoryahan. Matod pa sa atong Ginoong Kristo nga sa adlaw sa paghukom, ang bawat isa ay maghatag og husay or mag-give an account to God of the careless word nga iyang gi-utter. Sumunang magbantay kita sa atong mga sinultian, labi na katong sinultian nga makapasakit sa atong isang katao.
Spiritually, because of the context nga evangelism in order to gain eternal life. Dahil nabuo kini nga sugilanon sa pangutana o nabuo lang kini nga parable sa pangutana nga unsaon ko man nga makuha ko ang kinabuhing walay katapusan, eternal life. Paano ko mag-gain or ma-achieve or makuha ang eternal life nga gi-offer sa atong Ginoong Dios? Sumunang evangelism. Jesus was teaching that the person should be a neighbor to anyone he meets in need, especially in spiritual aspect. So, pinaka-importante ang spiritual aspect dahil ang physical, kutubra na ni ining kalibutan na. Pila lang nakatuig, ngunit ang spiritual, mao ang eternal. Balikon ko, daghan ang gapos o gapos sa Facebook nga gaingon nga life is short. So, dapat maging masaya tayo. Sa mga Kristohanon, hindi ganyan ang sa mga Kristohanon. Life is short, so dapat mag-prepare tayo sa araw-araw na tong buhay para sa life eternal. Because life is short, we must prepare the life eternal in our life. Dili being happy. Hindi naman kita inilagay sa ating Panginoon dito sa mundong ito to make us happy. Inilagay kita dito sa mundong ito to glorify our God who is our Creator in response of His goodness to us. So, tungod sa atong pagtuo sa Ginoong Hesus, gihigugman nato ang Ginoong Dios which is the greatest commandments of God, ug ang atong isigkataw pinaagi sa atong mga maayong buhat kay naa naman kitay kinabuhing dayon. James chapter 2 verse 14 mao ning giingon, mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. So, balikon ko, ang giignan ni James ay ang mga Kristohanon. Ang atong mga maayong binuhatan will define our faith to our God, to our Creator, to our sa atong gituohan. Maayong binuhatan mao ang mag-define sa atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Dios. Kung walay maayong binuhatan, patay, walay pagtuo. James chapter 4 verse 17. Dahil gipakita nga dinhi usab nga kinahanglan mo resulta gid og maayong binuhatan ang pagtuo sa usa ka Kristohanon, matod pa ni James ni Santiago nga igsoon sa atong Ginoong Kristo sa chapter 4 verse 17, busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. So, kung ang usa ka tawo daw labi na yun sa Kristohanon nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala siya sa atong Ginoong Dios. Muna mga igsoon, we will not be a practicing Christian. Kung dili, we must be a genuine Christian nga kung saan makita kini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, sa atong sinultian, sa atong binuhatan, og sa tanan gayod bilang Kristohanong nilikha sa atong Ginoong Dios. May usang manunulat nga nagaingon, our job is to love others without stopping to inquire whether or not they are worthy. So gisugo kita sa atong Ginoong Dios nga higugmaon ang atong isig ka tawo, wala kita sugo ang ato basang inquire o ato basang tun-an kung siya ay worthy ba sa atong paghigugma or dili. Kung dili, higugmaon nato dahil mao kini ang sugo sa atong gituuhan. The Bible tells us to love our neighbors and also our enemies. So, love our neighbors and also our enemies. Nga naman, probably because they are all created by our Father in heaven. So, ang atong silingan, maayo sa ato. Ang atong silingan nga dili maayo sa ato, atong kaaway, higugmaon gyapon nato sila dahil pareha sila binuhat sa nagbuhat kanato sa atong amahan nga ato sa langit. Matod pa sa usa ka manunulat,
Speak well of your enemies. Nga naman, remember, you made them. So, simple lamang. Kinahanglan tagaan nato kuan maayong pagtagad ang atong mga kontra kay kita mismo ang nagbuhat kanila nga gihimo nato sila nga atong kontra. Amen. So, taas nga mga passages ang atong gibasa karon sa Luke chapter 10 verses 25 to 37, pero mubuo ra ang explanation. Na kinahanglan gayod ipakita nato ang atong gugma ngadto sa atong isigataw, isig ka magtotoo even if he is our enemy. So grabe no, even to our enemies, dili lang sa atong igsuon nga magtotoo, kung dili bisan sa atong kaaway, dahil walay tao nga walay kaaway. So kinahanglan nga tabangan gayud nato sila, especially sa ilang spiritual condition, nga magkaroon sila gayud ng kinabuhing dayon gaya sa atong naranasan ngayon. So, maayong gabi sa tanan, o salamat sa inyong pagpananaw, sa tanan pang makatanaw na ini. Kung mawala man kini sa Facebook, sa atong gitun-an karong gabi una, about sa Samaritan, about sa Good Samaritan, nga kung saan ang akong title nini, ang application sa pagtuo nga source sa kinabuhing dayon. Meron doon na kita YouTube channel, personal channel, Edwin Macahelos, o andoon makita mo roon, dahil minsan ang Facebook ay ginairis na nila ang atong ginapost. Og daghang kaayong salamat sa tanan nagatanaw, og tapuson nato kini sa mga pag-ampo. Ang mga mahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo ining gabi una, O Lord God. Salamat sa imong mensahe, O Lord God, sa bawat isa kanamo, O Lord God, sa among dealing with our neighbor, even our enemies, O Lord God, helping them, O Lord God, especially in their spiritual life, Panginoon. Help us, O Lord God, dahil apart from you, Panginoon, we can do nothing, O Lord God. Sa imong grasya lamang, Ginoo, kami makahimo, O Lord God, sa imong empowerment lamang, Ginoo, through your Holy Spirit, O Lord God, mahimo namo ang imong kabubuton kanamo, O Lord God. Busa kinahanglan gid namo, Ginoo, ang imong tabang. Panalangin ni, O Lord God, ang tanan nga nagatanaw o makatanaw pa, Ginoo, niini nga pagtulon-an amahan. Salamat kay Ginoo. Bless them, O Lord God, according to their needs, Panginoon, especially in their immediate needs, O Lord God, in Jesus' mighty name. And bless them, O Lord God, according to their faithfulness diha sa iyo, Amahan. Purihin ka, Panginoon. And the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ug ang tanang mga anak sa Dios magaingong Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan.